Masayang-masaya po ako sa paggising ko ngayon dahil ipapa-interpol ako ng mga jutang sinina. Pero mamaya na natin pag-usapan yung mga addictus benedictus. Okay? Gusto ko lang pong pasalamatan ang lahat ng aking mga palangga dahil sa pagbidabidahan ko kahapon doon dito sa dahig nga kung saan nandun ang ating Vice President na nayakap ko ng bonggang-bongga, very warm, di ba? Very simple lang yung ang ating Vice President. Pero syempre, ang lola ninyo, hindi naman simple, imotera, kabugera. And diba, gusto kong pasalamatan yung lahat ng aking mga palangga na hila na lang ako doon. Palangga, palanggingging. So, sa totoo lang, actually, talagang hindi rin ako 100% na parang masaya kasi dahil hindi ko kayo lahat. Ang dami pang gusto magpa-picture sa akin. Alam ko nag-travel kayo, pero hindi pa naman tapos. Maybe I'll be staying here in the Netherlands. Diba? Baka puntahan ko na baka magpakulong na ako sa ICC kasama si PRRD. Why not? Kung pwede, bakit hindi? At, kung pwedeng paglutuan ko na siya at marunong naman ako magluto, bakit hindi? Hindi, pero seryoso, kung i-allow. Pwede ako maging katulong ni PRRD, katulad ni Lisa Tanas, na katulong ng buong Pilipinas na lumalabas siya kung saan-saang mga event ngayon, di ba? Anyway, overwhelming ang tao. Ang estimate doon, mga maybe 5,000 to 6,000 Filipinos from different parts of Europe, not only mula sa Europa, kundi sa may America, like me, may Japan ako nakausap, si Mark, si Tita Linda, si Mark na nag-security force kay PRD, kay Inday Sara, na taga UAE, pabalik sila ngayon. Naku, I really appreciate talaga ang iyong concern at pagbabantay din sa amin, sa akin. At talagang inassist mo kami hanggang Uber, nagkalito-lito na kami sa aming mga Uber service. But anyway, sobrang overwhelming po talaga. Naku, sana ma-witness ninyo kung paano talaga minamahal ang ating Vice President na anytime soon maging presidente nyo na. Dahil nakikita natin yung mobilization genuinely ng taong bayan dyan sa Pilipinas at sa buong mundo. At kung talagang mga kababayan, kung nandoon kayo, ramdam nyo ako, sa totoo lang, nung first time ko nakita si Inday, kahit matapang ako, kinakabahan ako. Totoo yun. Kahit matapang ako ng bongga-bongga, kinakabahan ako, nagbidabidahan lang ako, nalakasan ko lang yung loob ko. Pero yun na nga, masa-starstruck ka talaga dahil hindi siya butod, hindi siya mudlo. So, very warm ang kanyang personality. At yung mga Pilipino ko, mga palangga, talagang kumakahila naman kayo sa lola ninyo. Talagang kumakapagmaganda kayo. But I love you all. Nakakatuwa lang talaga yung emotion kahapon. Dahil lahat sobrang happy na nakita si Inday Sara. Pero bago ko magtuloy-tuloy, kukwento ko sa inyo yung mga eksena doon. Gusto ko muna mag-shoutout syempre kay Palangga Ruth from Zurich. Palangga, kababayan ko yan. Kumusta ka da? Permi ka lang katutok. Si Palangga, Madam Lolita Suarez, the other day na-meet ko na shoutout pa kita pero gusto kong doblehin para masaya ang iyong umaga. Next, okay, syempre, ang nagbigay sa akin ng siopaw. Yun ang kinain natin doon nung nagutom kami pala, si Ma'am Melanie. Ayan, so si Miss Ruth ng Netherlands. Okay, si Ma'am Eva Medina, Agnes Medina, Mona Lentin from Ozamis City. Ayan. At syempre nagbigay sa akin ng tsokolate si Ma'am Estrelleta Obenita. Ayan, binigay ako ng tsokolate. Kaya jojoba na naman ang lola ninyo. At asa ba may mga babatiin natin bonggang-bongga? Ayan, may letter pa siya. Maharlika with love. Okay? Syempre, nagbigay sa akin palangga. Sorry, hindi ko na matandaan. Inabot ako ng mga, mga masasarap na pasalubong. At at itong biko na kinain namin dito. Ito yung breakfast namin. At saka, actually, yung breakfast ko ngayon is hakubina. Ito baon din namin ito mula sa Los Angeles. Hakubina, yan, so sa kape, pero mamaya ko na siyang kagatin. So, yung nagbigay sa akin ng payong palangga, binigay ni palangga, nagbigay din ng pabango. Di ba? Kasi lalo akong magiging mabango. At yung payong, dahil umuulan dito. Thank you from London with love. At syempre, ang mga pang-ref magnet nakabog sa banga. At yung nagbigay ng pangkape, thank you so much palangga. Okay, yan, ito si palangga ang, tawag dito, keychain. Yeah, keychain.
Dapat may chain to para kay Lisa. Keychain, dapat yung chain na gano'n para kay Satanas. Anyway, yes. Thank you so much sa inyo lahat. Okay, magkakwento tayo. Glee Pretty 79, thank you very much for being a new member. All right, thank you. Ano ba gusto nyo marinig na kwento? Okay, yung pangalawa kasi ako nagsalta after Ben Ripol, di ba? Natuwa ako dahil sobrang dami talagang nagmamahal na palangga sa taong bayan. Alam nyo, yung ayokong sabihin na mahal ako ng taong bayan. Kasi kaya naman kayo na yung mga tao doon, you were there kasi mahal na yung Pilipinas. Ako lamang ay isang representante ng isa sa inyo na nagmamahal ng lupang tinubuan. Kaya kung siguro, not as Claire or as Maharlika, pero nagmahalan tayo sa isa't isa. Kinabog natin ang banga at nagbidabidahan talaga ako doon kahapon. Excuse me, habang wala pa si Inday, talagang dapat magbidabidahan tayo, di ba? Pagdating ni Inday, tumahimik lahat tayo at makinig sa kanyang mensahe. Alright? Pero I appreciate talaga yung ating mga palangga doon. Mga palangga, I'm sorry kung hindi tayo nagkita, pero doon sa mga palangga ako na talagang lahat kayo na nagtiyaga talaga, iba yung power, iba yung tunay na unity para sa Pilipinas. So, ayun, yung dumating na si Vice President Day Sara, grabe yung tao, nakikita nyo naman sa social media, di ba? Ako kasi wala po akong cameraman, di ba? Meron lang ako mga angels sa paligid-ligid ko na nagmamasid. Baka biglang may mga rebelding komunista na, pakana ni Satanas o yung mga, alam nyo na. So meron lang ako mga secret agent, di ba? Na nagmamasid. Pero in terms of mga gadget and everything as reporter or whatever, wala ako niyan. Ang gadget ko lang telepono kasi hindi na ako magkanda-ugaga ng kaka-emote, di ba? Ma'am Erliza, ayan. Nag-message si Ma'am Erliza, no? Ayan. So ano pa, chika? Galing, ano yun palangga? Ma'am, shout out from Butuan si Ellen. Okay, si Ma'am Priscilla, yeah. Okay, so i-describe ko sa inyo yung vibes ng tao. Although nakita nyo na. So pagpasok ni Inday Sara, talagang alam mo yung ginagawa ni Inday na talagang lahat ng tao gusto niyang i-accommodate. Lahat po kayo, parang ako gusto ko rin kayo i-accommodate lahat. Pero syempre kung accommodate natin yung libo-libong 5,000 na yun, wala na tayong program. Mag-picture-picture na lang tayo mga Inday. So nakita ko si VP Sara talagang inisa-isa niya yung mga tao. 'Di ba? Hindi katulad ng mga bangag ni Marcos Jr. at ni Amy, yung manggagamit, pag nakakita ng mga kababayan niya na feeling niya hindi alta na mga bangag, hindi inahawi niya. But I can feel the sincerity of Vice President Sara na gusto niya makadaupang palad yung ating mga kababayan. Okay, so yun nga, inisa-isa niya talagang ang mga tao hindi magmayaw, tama ba? Hindi magmayaw sa kanilang mamaya po magpapatake ko tayo sa inyo mga palangga na nagpapasabog ng kanilang grasya diyan. So, hindi magkamayaw yung tao, lahat gustong yakapin. Sabi ko sa inyo, rockstar siya, talagang tunay na rockstar. Diba? Ano lang ako, second honor. Dapat may ganun. Second honor lang ako. Dapat hindi tayo lumalayo kay Vice President. Anyway, talagang grabe yung pagmamahal sa kanya ng tao. Yung longing na, Inday, sabi ganun ng mga tao, magpresidente ka na, Day. Ganun. At talagang ramdam mo kasi nakakausap ko yung mga tao. Minsan binubulungan pa ako. Madam, meron doon isa na nagbulong sa akin, dahil sa'yo nabudol kami. Sabi ganun siya. Ako pa rin ang sinisisi, ikaw yung may kasalanan, hitad. Nakalimutan ko na yung pangalan niya. Hindi mo na-videoan yun palangga sayang. Sabi sa akin, hitad, dahil sa'yo, nagbudol kami. Tapos sabi niya, okay lang, dito ka naman. May mga ganun bawi. Anyway, itong mga taong itong mga kababayan natin, genuine. Di ba, sobra yung, ang daming Ilocano doon. Di ba, nung nag-speech ako ng bonggang-bongga, ang daming mga Ilocano, yun ang una kong tinanong, marami bang Ilocano dito? Ang daming nagsigawan. Patunay ng nagmamahal kay Pangulong Duterte, hindi lang mga Dawawenyo o mga Bisaya na sinasabi ng mga kalaban natin, kundi mamamayang Pilipino at nakita ng international community kung paano talagang yakapin ang Pangulong Duterte at ang kanyang pamilya na pinadukot, na in-extract, inabdak, ni Satanas, ni Marcos Jr. at ang pakikipagsabwatan ng gobyernong bangag. So ngayon,
kayong mga yawa kayong mga jutang, pitkon ko mga itlog ninyo eh. Mga bangag na yan, nakita nyo ngayon kung gaano mahalin ng taong bayan ang Pangulong Duterte at kanyang pamilya at suportahan ang Pilipinas. Why? Marami doon mga foreigners, mga ibang lahi, mga foreigners kahapon. Kaya nga nag-prepare tayo ng maiksi, na speech para talaga doon sa ICC at doon sa mga hindi Filipino speaking para naintindihan nila kung ano yung laban natin. Alright? So ngayon, mga kababayan, and thank you sa aking palangga dito na tinulungan akong, mag-create ng short speech ng time na yon. Group effort, di ba? Group effort din yon. Nakala nyo? At least yung group effort natin, yung sentimiento namin para sa yung ginagawa kay Pangulong Duterte. Hindi yung group effort na mag-i-extra ka katulad ng gusto nilang gawin sa atin lahat na gusto tayong gurgurin. So, yes, mag-comment na kayo dyan mga palangga ha. Okay, mamaya magpapasalamat ako sa inyo ng bonggang-bongga lahat kayo. Teka, tignan ko muna. Sino yung mga nandoon kahapon? Good morning, sunshine, sabi ng girly. Okay. Jet lag pa. Jet lag. Di ako nakatulog ng pero okay lang. Di ba? Mga 3 hours lang yung mga tulog ko namin dito. Actually, kasi magkaiba ng time zone. So ngayon, yung mga Pilipino, mga palangga ko kahapon, grabe nakakaiyak na nakakatuwa silang panoorin. So ayun na nga, pinagkakagulan na si Inday. Kaya ang lola ninyo, tumabi-tabi muna. Magpasintabi ka muna. Di ba? Kaya ang pictorial ko, teka, mag-focus muna tayo kay Vice President. Hindi ako ang bida dito. Siya ang bida dito. So yun, naglakad ng palangga. So, paano ba? So, pupunta na siya sa stage, tapos pumunta ako sa harapan. So, malampak talaga ako ng bonggang-bongga sa lupa para makapture ko. Ang problema, naputol yung mga live namin. I don't know, baka may padala naman si Lisa Tanas na jumper. Ano yun? Not jumper. What do you call that? Jammer. Diba? Yung jumperin natin. Jammer, okay? Naputol-putol, di ba, yung ating live. At saka, yun na nga, wala naman akong dalang cameraman o professional na magaganon talaga. So, marami naman nakapag-live, so that's okay. So, naputol. So, I'm recording. Nag-record pala ako, pero kakapost ko lang. Parang 48 years bago ma-upload. So, marami ako mga videos nakuha, pero 48 years pa siguro ninyo maghihintay. Alright, so ito na. Wala kaming, alam mo, yung event na yon is short notice. Lahat naman nun short notice dito dahil unang-una wala namang resources dito ang Vice President. Kumpara, at least sa Pilipinas, marami talagang tayo yun, bayan natin yun na gusto magtulong-tulong. Aba, yung stage is platform lang yun na ginawa-gawa. Okay lang yun. Nung pagdating nga ni Inday, ni Vice President, nakita ako, nagmamasid lang ako, nakita ko yung mga security forces, nakita ko, sabi ko, nakikiramdam lang ako, hindi ako nag-ingay doon. Dahil maingay na ako sa vlog, tapos epal pa ako doon. Hello, ayoko na umaga ng mga eksena ninyo. So nakikita ako mga hitad, nagkuha ng bangko si Kateki, no? May mga assistant doon, Inday. Natatakot ako, kasi yung upuan is plastic. Anytime, baka kung ako tumayo doon, bagsak agad ako doon. Pero anyway, magaling din si Inday. Nung binibitbit na yung upuan, nag-worry ako kasi baka biglang bumagsak, di ba? Hindi gagamitin na naman ng mga jutang genimis na pangbabash sa ating Vice President. Pero si Inday, dahil tama, alam mo, ang tawag doon ay diskarte. Kaya like ko sinasabi, ang taong madiskarte, di ba? Lalo na kung madiskarte at matalino, panalo ka talaga. Pero yung diskarte niya, yung upuan, hindi siya nagtumayo doon sa gitna. Tumayo siya doon sa pinaka-tukod. Tukod, ang tawag doon? Basta tukod, yun sa amon, sa Bisaya. Yung paa ng upuan, di ba ganyan? Tumayo siya doon, para nga matibay nga naman. Pero tinitignan ko. Sayang man lang, may naka-video. Tinitignan ko talaga yung upuan niya. I swear to God, nung nakaganon ako, sabi ko, baka malagdag ko si Inday or maganon ba? Tinitignan ko yung mga tornilyo, kung may tornilyo man yung bangko, doon ako nakatutok. Kasi baka ako anytime, maano siya, di sisigaw ako, ay, Kateki, babagsak. Although, may nakahawak. Okay. So, ano yung nagre-represent doon? Yung hindi preparado hindi ginastosan ng bonggang-bongga yung event na yon. Ibig sabihin, impromptu lahat. At dito nyo makikita na ang Vice President, walang arte-arte, mas maarte pa nga ako sa kanya. Di ba? Mas bidabidahan pa ako sa kanya. Walang arte-arte. Tumayo siya doon, kasi para ma-approach siya, makita niya yung taong bayan.
At ayun, nagsalita siya. Well, naka-rubber shoes naman si Inday. So, okay lang. Ako kasi hindi ako pwede mag-rubber shoes kasi makikita niyo yung height ko, di ba? Hindi, tsaka hindi bagay sa outfit, di ba? Dapat binabagayan yung outfit. Pero hindi, dahil matangkad siya, walk up like this naman yun. Kahit anong gawin nun, walk up like this, di ba? Dahil unang-una matangkad, makinis, hindi 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 formalin inspired yung Feslak, katulad ni Palaka, you know. Oh my God, kakainis. Here. So, yung mga tao sa likod na nararamdaman ko talagang anong-ano sila, talagang yung wish talaga nila na matapos na yung kabangagan sa Pilipinas. Pero yun nga, during sa speech ni Inday, I think 30 plus, almost an hour yung kanyang speech. Yung kinuwento niya nga, yung pagpasok niya doon, pag-visit niya sa kwarto ni PRRD, yung mga napagkwentuhan nila, at yung request na Coke Zero, na tipid-tipirin mo lang yan, ganyan, it's not good for you dahil nga may may chemical whatever content for cancer later on, mga ganyan. Then ang sabi ni Inday, maglakad-lakad ka, ganyan-ganyan. May mga naging kaibigan na daw siya doon si Pangulong Duterte, kachika-chika. Ang sabi ni Pangulong Duterte, ay hindi man siya maglakad-lakad doon dahil pag nakarating siya sa pinto, sa gate, ilalabas siya. Hindi ba nakakatawa pa rin yung kanyang personality, yung ano tawag, yung sense of humor. Which is hindi talaga nawawala kay PRRD yun. Kaya, I hope, may mga nagme-message sa akin, ma'am, pupuntahan niyo pa ba si PRRD? Naku, mga palangga, hindi naman ako next of kin, no? Hindi naman ako kamag-anak. So, kung i-allow nila, bakit hindi? Sabi ko nga, magpakulong na lang ako doon sa ICC, no? Ako na ang magluluto kay PRRD. O ako na ang kanyang magiging sidekick. Why not? Kung gusto, kung pwede, bakit hindi? Pero that's not possible. Ito ay for the heck lang na nagkakwentuhan tayo kasi morning here, kape-kape tayo, alright? Natural beauty and brain. So, tapos yung mga kinuwento ni Vice President Sara na yung advice nga sa kay Kitty na gusto daw pumunta ni Kitty mag-visit pero wag papuntahin si Kitty sa Netherlands hanggat hindi abogado. O, di ba? Nakakatawa talaga. Hindi pala pwede visitors, madam. Mahigpit sila kasi maybe later, I don't know, hindi ko alam. Actually, ayoko mag-react. Pero this is just a wishful thinking na I wish i-allow naman nila na magbisita si Marlic. Di ba? Siyempre, bias ako. Di ba? Sarili ko yun. Dibidabidahan ako. Di ba? Bakit hindi? Kung posible. Pero for now, is yung family lang. Ng pamilya lang, di ba? Yun lang talaga. So we have to follow the rules. Now what? Patawa-tawa lang talaga si Tatay Digo. Oo, kaya nga sabi ko nga, yung nangyari sa kanya, kay PRRD, parang para sa akin, bakasyon lang yun eh. Kasi I'm very positive. Okay? Meron ako nababasa dyan, kayo talaga, kung makagawa man lang. Pero okay lang din naman sa akin. Meron kasi ako nakita na, dun sa may nag-interview sa akin doon, na mga palangga ko, Marlica, nadulas, lalabas na si PRRD. I'm just being positive. Diba? Na sinasabi ko naman, we will win. And you have to claim it pag mga ganyan. You have to claim it lahat ng mga positive mo sa buhay. Kasi lahat ng mga pinangarap ko sa buhay, kinlaim ko yun, kaya nangyari. So I'm claiming that PRRD will be home very soon. Malay mo ako, susundo pala sa gate. Diba? Pag naglakad-lakad si PRRD doon, nadudoon din ako. Tara na, PRRD. Ako na uwi sa'yo. Diba? Kidding aside, mga palangga. Be optimistic. Yeah. Tama, sabi ni Wating-Wating. Basta bring him home. Safety by God graces, sabi ni Astig Bingbong. Ayun na nga. Okay, si Pretty. Oy, mga palangga, thank you, Pretty. Ayan. Pasalamatan mo natin ang ating mga palangging. Si Karen, ayan. Barkadahan, thank you so much. Okay, si Glenn, ayan. Solid Marlican, thank you. Palangga, thank you. Nako, 25 months si Solid Marlican na member. Ayan, palakpakan natin. Lagi nagmamahal sa akin. Ayan, si Maria Tenya na nagmamaganda like me. Ayan, si Miriam. Thank you very much. Ayan, ang mga palangging-ging. Si Karen, si Annalina, si Jethro. Ay, naku palangga. Thank you si Kampong Chica na laging nandiyan kay lola niya. Okay, ngayon. Thank you so much. So, ano yung mga tanong niyo doon sa mga eksena kahapon? Ano pa ba yung mga na-notice ko? Okay, na-notice ko. Alam nyo, yung mga nag-guard doon kay Inday, mga volunteers yun. Hindi bayad yung mga yun. Yung sound system, palangga, thank you, nagpapigil. Hindi bayad yung mga yun. Walang mga talent fee yun.
Lahat yun volunteer. Kahit sa akin, maraming gusto mag-volunteer. Ang dami nag-imbita sa akin. Ako, more invitation. Para hindi na ako bumalik ng Amerika. Baka dito na ako, ba't nandito si PRRD. So, but seriously, yung pagmamahal ng, yung volunteerism, na talagang yung kanilang support kay Pangulong Duterte at sa inyo sa ating buong bansa, hindi mo matatawaran.